Ayan nga, grabe ang init ngayon. Hindi pa umulan dito sa Isabela. Di ko alam kung pati sa ibang parte ng Isabela is ganito din yung panahon. Pero dito sa amin, tumirik na nga ang araw. Ayan, sobrang init ngayon pero hindi pa naranasang maulanan nitong aming mga tanim. Umaambon, pero panandalian lang. Hindi pa mababasa na totally yung lupa. So, pag-uusapan nga natin ngayon ang struggles ng mga katulad naming farmers, guys. Ayan, kahit ang ganda din ng ah, tanim mo, kumpleto sa fertilizer. Yung iba pa nga, syempre, utang-utang pa para magkaroon ng fertilizer. Kami din naman kapag nagkakaroon din ng utang kapag ayan, pambili ng mga puhunan pang saka, pang farming, pag magtatanim ng gulay, katulad din ng ampalaya guys, alam nyo ba, bigyan ko lang kayo ng idea kasi ang ampalaya ay yung isang lata. Kapag yung Galaxy Max F1, hindi ko alam kung magkano dito sa inyo pero dito is 3,750. So halos katumbas na nun ang isang variety ng mais. Ayan, isang bag para sa 0.5 hectares. Kasi isang bag, 0.5 hectares ang natatamnan. So, ayan na nga si ampalaya, 'di ba? Nagtanim ka. Tapos maganda yung tubo niya, guys. Sobrang lusog. Ang taba pa nung lumabas na anong tawag dun, ugot. Ang tawag kasi dito. Basta yun na yun dito sa Ilocano kasi ugot. Tapos, so kailangan mo na siyang ipagapang pataas, ayan. Gagastos ka ngayon ng manpower kasi hindi mo naman kaya mag-isa yun eh. Siyempre, kailangan mong magputol ng poste, maglagay ng mga taling pagkagapangan, para mabilis. Then ngayon, nagkaroon na ngayon ng advisory ang Pag-asa na magkakaroon ng bagyo. So dumating nga ang bagyo, 'di ba? Nung dumating na nga yung bagyo, hinangin-hangin ang ating ampalaya. Oh, edi nasaktan. Tinamad ng mamunga. Legwak na agad yung pang manpower mo at saka yung iyong binhi.